Panginoon, ang ating midweek service sa kalagitnaan ng linggo, tunay na kailangan ito ng ating puso, ng ating kaluluwa. Maraming salamat sa Panginoon. Awitan natin ang pasimulang awit ng ating Panginoon. Magpalinis tayo ng kasiyasan at pakita. Hallelujah. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming langit. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo ay walang alinlangan. Isang pusong ikinitin mo na ika'y parang handa ko'y magpupuri sa'yo lamang. Jesus, isang pangpusong dalisay Panginoon. Ang aming nais, Panginoon, nalikhain mo. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming langit. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo ay walang alinlangan. Isang pusong tinitin mo na ika'y parangalan. Handa ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handa ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handa ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah, Lord. Purihin ka sa dito. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka pumilos, Lord, sa paumpisa mo sa pagtatapos, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen! And amen! Patuloy natin kawilan ng ating Panginoon. Hallelujah! There's a light that you behold when praise fills the sky. Your mercy is there in our life. Let your glory pour out Jesus. It's the joy that all the world is our soul must we know. Our God is here by overflow. Let your kingdom roar out Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day when the Lord has made. And we
things happening every high what happened yesterday. Yesterday, still things happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah, maraming salamat, Panginoon. Nararapat ka sa papuring Panginoon. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para sa'yo. Salamat, Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para sa'yo. Nararapat ka sa papuri, lumalhati ang pagsamba. Jesus, ika'y nakilapit, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, lumalhati ang pagsamba. Itaas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka na babago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, paghahawakan ko. Mamamalakis at malinaw mo. Nararapat, Panginoon. Nararapat ka sa papuri, lumalhati ang pagsamba. Jesus, ika'y dating-ating, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, lumalhati ang pagsamba. Itaas ang ngalan mo, Ama. Kami yung likha, Panginoon. Kami yung likha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan
Ama. Jesus, ika'y nakirain, mapakailanman. Nararapat ka sa papuri, tulati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tataas, Panginoon. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Hallelujah. Muli ka, Panginoon, salamat, Panginoon. Hallelujah. Aming Diyos, salamat, Panginoon, sa lahat ng papuri, Panginoon. At bawat lahi, bawat henerasyon, Panginoon, na napagsama, Panginoon, na papurihan ka, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 At para naman po sa ating mga announcements, NCR1 Lam Drum Class, yan, na pangunguna po ni Kuya Ryan. Ito po ay sa October. So, October 2024, ang venue po IRM Ministries Chorillo. So, October 26, 9 a.m. to 3 p.m. Ito po ay may Reg Piden. Opo, to be announced po. Again, IRM San Isidro Worship Service every Sunday at 2 p.m. po. Midweek Service and Prayer Meeting October 3, 2024, 7 p.m. po. Ang speaker po, Mary Joy Tokerang Likod. Worship Leader, Sister Cristita Barza. Ang ating pong usher, Sister Susan Lozada. Ang ating pong testimony, Brother Ray Acosta. At para naman po sa ating Sunday service, ang ating pong speaker, Reverend Pastor Manny Castro. Ang ating pong worship leader, ang inyong pong likod. Para naman po sa ating tithes and offering encouragement, Brother Renan Lozada. Ang ating naman pong usher ay si Sister Baricar Patricio. Ang flower sponsor po, Sister Anya and Brother Jaymar Pialato. Aito Community Mission, every Saturday po ito at 8 a.m. And IR Ministries National Kalalakihan Fellowship, Usapang Lalaki. Ito po ay sa October 5, 2024, 8 a.m. to 12 noon. IR Ministries Cathedral, Guyong, Santa Maria. Registration po ay 150. Ito naman po ang Worship and Discipleship Samba Summit 2024. Ito po ay sa November 30 sa IRM Cathedral at ongoing na po ang registration. At para naman po sa ating si Timothy at si Timothy, si Pablo. Ayan. Ayan. Para naman sa testimony, pamumunaan ko na, no? Siguro pagpapala ng Panginoon ng pag-iingat sa araw-araw na bumabiyahe ka. At ayan, pag-iingat, i-share ko lang kasi masyadong delikado yung naging biyahe ko last Friday. Pag Friday kasi, asahan mo na yung matinding traffic talaga dyan sa Mateo City. Pag ganon, yan, matraffic po talaga, 1 hour, yung 30 minutes mo nagiging 1 hour. So, ang nangyari kasi sa akin sa daan, sa terminal kasi ng jeep may pila, parang may usapan sila na pag nakasakay ka doon, umalis, yung kasunod, mag-aantay muna ng ilang minuto bago umalis. So, ang nangyari kasi sa akin, sa amin pala, nauna, umalis na yung sinasakyan kong jeep, sinabayan ng isang jeep. Para sa driver, kapwa driver, mali yun. So, ang nangyari, nagkit-kitan sila. Naghahabulan na sila kasi mali yung ginawa ng sumunod sa kanya, inano siya, inuunahan siya. So dapat para sa pasahero, bigayan, mag-station ng ilang minuto doon bago umalis. Ang nangyari, nung una wala pa. Natutulog kasi ako sa biyahe. Kahit anong bilis tulog. Pinagagalitan nga ako, huwag ka matutulog. Pero natutulog kasi ako. Naalimungatan ako, pababa ng isang pasahero na lalaki, sabi niya, ang bilis-bilis mo magpatakbo! Ang bilis-bilis mo hanggang pagbaba na siya. So, ang bilis mo lang talaga, kasi nagising ako na yung lalaki, ang bilis mo lang talaga ng takbo. Kasi tulog na, nagising ako sa kanya. Ang bilis, tapos yung jeep, tinanggal niya yung placard. Tinanggal niya,
So nagdikit sila. Kinakabahan ako kasi parang nag-aaway na kasi sila eh. Nagdikit sila, tumikit, inunahan ko yung driver, magsasalita na yung driver, conductor na sinasabihan ko, jeep, yung isa magsasalita na. Tumapat sa akin sa bintana, sabi ko, hoy, huwag kayong mag-aaway, tama na, ihatid niyo muna kami. Ang concern is, syempre maliliit na ako, mag-aaway pa sila. Huwag mo na kayo mag-aaway, ano yan, nag-aaway na kayo, tama na. Kasi wala nagsasalita, at nagsalita na ako, huminahon sila, tapos yung driver namin, sinasabi ako yung jeep, sabi niya, hindi ma'am, wala yun. Wala yun! Eh, nagkikit-kitan sila, tapos nagsasalita, wala yun. Sabi ko, ihatid niyo muna kami, ilan kami. Sinayang nila yung pagkakataon, ang daming pasahero dahil lang sa init ng ulo nila. Oo, hindi mag-aaway na po talaga sila kasi nagkikita na sila. So, sa buti naman ng Panginoon, walang nangyari sa amin, pero talagang iba na yung takbo ng driver. Nagising ako. Nagising no, kundi pa na. Siyempre, kaya po ako panatag, kasi siyempre nagpipray ako, Lord, ingatan mo po kami. Kaya nakakatulog po ako sa biyahe, di ba? Di kampante ka. Ayan. So, ang ending, yung driver, pinapakalma niya ako. So, ako na yung mainit yung ulo. Kasi, nag-aaway na po kayo eh. Sabi ko, nag-aaway na po kayo eh. Sabi niya, hindi ma'am, wala po. So, salamat sa Panginoon at iningatan na kami hanggang doon mo pala yung kanilang hanggang sa tropical, sa Marquinto Tropical, nakababa na kami ng maayos. Salamat sa Panginoon kasi sa araw-araw na biyahe, hindi mo talaga masabi kung anong mangyayari sa daan. At ito na nga po ang talaga magte-testimony sa gabi nito, mag-testimony. Ayan si Sister Cristito Parza. Magandang gabi po sa bawat isa. So, nice ko lang po bigyang pasalamat po yung Lord sa natapos po nating gawain ng Sunday, yung sa UYMO and Calcap po. So, nakakatuwa po kasi yung dalawa po nanay na na-invite ko is sabi po sila na makasama po dun sa fellowship natin. Actually, days before, pinuntahan ko po sila and after ng Sunday service natin, nagpunta po ulit ako doon sa Dike. Sabi nila, teacher, di ba alas 4 pa? So, naalala nila. Sabi ko, hindi po magre-remind lang po tungkol po sa mamaya. Tapos yun, sabi niya, teacher, di ba susunduin mo kami? Tapos napaisip ko, parang wala akong pampamasahe. Parang wala akong pampamasahe sa kanilang grupo pag sundo, tsaka pag uwi. So, praise God naman kasi yun, nakapunta sila and meron naman akong hawak ng time na yun. So yung pinapakita sa atin doon ni Lord na pag nag-ministry tayo, kasama talaga lahat. Oras, pagpunta sa kanila, yung strength, yung effort, even yung ating budget, even yung ating bulsa, wala exempted kapag tayo ay nag-ministry sa Panginoon. Siguro minsan iniisip ng iba, ay si Ate Tets nagpapatuloy lang yan kasi walang problema. Teacher naman yan, financially stable, may benefits, may dagdag sahod. Pero hindi naman nila alam what's going on in our personal lives. Nakatingin lang sila dun sa kung ano lang yung nakikita nila. So parang go lang ng go kasi meron naman siya, may pinagkukunan, may hinahawakan. So yung mga batang tinuturuan ko, ramdam nila yon kung meron ako or wala. Minsan sasabihin pa nila, teacher, yung tig-piso na lang kasi baka wala ka ng pera. Gaganon pa sila. Sige, ito na. Sila naman yung nagsasabi. Tapos parang ramdam din nila na, teacher, yung parang maglalambing sila kung ano yung gusto nila. Pero minsan ramdam din nila na, teacher, yung tig-piso na lang baka wala ka ng pamasahe. So gano'n. Pero pinapakita ni Lord na nagpatuloy, nagpunta ka pa din dun sa mga bata kahit limited yung ma-offer mo sa kanila. So sa akin kasi hindi ako mahilig mag-share or mag-post ng struggles. Hindi rin mahilig magsalita if I am receiving something. Ang akin kasi, let the Lord speak na lang what's happening dun sa buhay mo. And yung mga taong totoong nakakakilala sa'yo at nakakaunawa, maiintindihan naman nila yon. So yung point po nung nice kong share ngayon is pag nag-ministry tayo, lahat talaga yon ay kasama lakas, budget, effort, and even yung emotions natin.
kasama siya. Kaya pray natin kay Lord na lagi tayong palakasin, patatagin in all aspects of our lives. Yun lang po. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Ganyan lang po si Tets. Kaya walang wrinkles kasi hindi niya pinapakita may problema siya. Ganyan lang siya. Ganun mo naman po kasi pag leader ka, kailangan hindi makita ng mga tao nasa paligid mo na mahina ka. Kasi ikaw ang pagkukunan nila at syempre hindi naman po ako magbe-mensahe sa gabi nito. Palakpakan po natin ang buhay ng ating sister na Arnie Acosta. Salamat po sa Panginoon. Sabi po ng puso ko, tigiri, sobrang kaba. Papasalamat po ako dahil muli pong ginamit ang aking buhay na magpahayag sa inyo ng kanyang mga salita. Isa po mapagpalang gabi po sa lahat at purihin po ang Panginoon sapagkat siya ay mabuti at tapat po sa ating mga buhay. Amen. Ang pag-uusapan po natin sa gabi ito is about time at ang kahalagahan nito. Isang verses lamang po ang ating pag-aaralan at ito po ay matatagpuan sa Psalms 90 verses 12 at inanayahan ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang sa kanyang mga salita. Psalms 90:12. So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Yan po ay makikita natin sa New King James Version. At sa Living Bible puts it, teach us to number our days and recognize how few they are. Help us to spend them as we should. At sa Tagalog version po ng MBB, awit 90:12, dahil itong buhay namin maikli lang sa panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumuno. Pagpalaan po nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay manandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabi nito sa pagkakataon na muli mo pong ginamit ang aking buhay upang maghatid ng yung mga salita sa aking mga kapatid sa pananampalataya. Nawa Panginoon, kasiyan po ako ng banal na salita ng iyong Holy Spirit at huwag ako makita ng mga anak mo na nagsasalita, kundi ikaw Panginoon ang nagsasalita sa bawat isa sa amin. Nawa Panginoon, ang mga papag-aralan namin ay itimo mo lamang sa pinakamatabang bahagi ng aming puso. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Ang buhay po natin ay punong-puno ng pagkakataon. Meron nga po isang kasabihan, opportunity knocks only once. Ngunit ang malaking tanong po ay kung ano po yung ginagawa natin sa mga opportunity o sa mga oportunidad na dumarating sa ating buhay. Kinukuha ba natin ito o hinahayaan na lang natin lumipas ito sa ating buhay at sasabihin po natin, ay, bukas na lang o kaya sa sunod na lang, lagi naman may ibang araw. Pero po dito sa verse po na pag-aaralan natin, yung petisyon po o hiling dito ay humihiling siya sa Diyos na ipaunawa o ituro ng Diyos ang kahalagahan po ng time o oras upang magamit natin ng mayroon pong katalinuhan. Upang magamit natin ito sa mas kapakipakinabang na paraan dahil hindi po natin hawak at maaaring wala po tayong oras gaya po ng iniisip natin. Recognizing the value of time, ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayong gabi. Sa pag-aaral po natin ngayon, maaaring makatulong sa atin to recognize the value of time sa ating pong buhay. To recognize the value of time, first of all, we need to do is realizing the value of time. Realizing the value of time. Paano nga ba natin marirealize ang kahalagahan ng oras? Kung ating pong maobserbahan mabuti,
Ang degree po ng pagpapahalaga natin o pagbibigay ng value sa oras ay iba't-iba po. Depende po sa pagkakataon o sitwasyon. Halimbawa po sa mga estudyante, paano pinapahalagahan ang isang taon, ang 1 year? Siyempre po bilang estudyante, nag-aaral sila ng mabuti sapagkat kung mag-fail sila na isang taon, masasayang po yung isang taon na pag-aaral niya. So kung ikaw ay inang nagbubuntis, how she value 1 month? Nag-iingat siyang mabuti sapagkat ayaw niyang mapaanak ng kulang pa sa buwan at magkaroon ng premature baby. At sa mga editors of weekly newspaper, he or she knows the value of 1 week. Kailangan niyang gugulin mabuti ang 1 week para makapag-produce siya ng makabuluhang editorial. How do we value 1 hour? Itanong po niyo yan sa mga taong nasa banig ng karamdaman. Who is terminally ill, waiting for a loved one who is late? Paano natin pinahalagahan ang 1 minute? Itanong po natin yan sa mga taong naiwan ng eroplano sa kanyang flight. Sa isang taong naiwan ng tren sa station at sa isang taong naiwan ng bus sa bus station. How do we value 1 second? Itanong po natin yan sa isang taong nakaligtas sa accident at someone who has just missed having an accident. Ang mga ito, yung mga halimbawa po na aking binanggit, ay ilan lamang po sa mga halimbawa kung saan na-highlights kung saan po naka-highlights ang kahalagahan ng oras sa iba't ibang pagkakataon. Siyempre, alam po natin na ang orasan ay imbensyon ng tao at kumbinsido po tayo na ang Diyos po ay hindi nang susuot ng wristwatch o gumagamit ng kalendaryo. Ang sabi sa Biblia sa 2 Peter 3:8, sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Means God deals with eternity and therefore time is not important factor with Him. But for us, time is very important because we have limited time frame lamang. Nagsisimula tayo sa pagiging bata, pagkatapos pupunta tayo sa adolescence, then adulthood, middle age, and old age. We measure our life in segments of time. Kaya po, ang second na dapat natin maunawaan, what makes things valuable? Bakit ba nagkakaroon ng halaga ang isang bagay? Kadalasan po dahil ito ay sa kakapusan. Sa economics po, may term po na the law of supply and demand. Kung kulang ang supply ng isang produkto, mabilis na tumataas ang halaga o value nito. Kaya kung ang isang bagay ay kakaunti o limited, ito ay karaniwang mataas ang value. But if we have a lot of it, bumababa po ang value nito. And at the same time, with time. Ang isang magandang ilustrasyon po dito ay po isang kabataan na wala pang 20 years old. Alam po naman natin na pag ang isang kabataan ay 20 years old, energetic po yan. Pakiramdam nila mayroon silang napakaraming oras o panahon. Kaya hindi sila masyadong nag-aalala kung paano at saan nila mai-spend o ginagamit ang oras nila. Ngunit habang tumatanda sila, nagsisimula na nilang ma-realize ang value ng oras o panahon. Kaya nga, ang mga nasa mahigit na 60
sa 60 taong gulang, malimit sinasabi nila sa kabataan, huwag ninyong aksayahin ang inyong oras dahil ito ay mahalaga. Ngunit ang sagot ng kabataan, hindi. Marami kaming oras. Kaya maaari namin itong gugulit sa paraang gusto namin. Kaya naman sila ay mga bata pa. Alam natin mga kapatid na madalas na binabanggit ng Biblia ang kaiklian ng buhay. Kaya ang third na dapat natin maunawaan, the brevity of life. Kapag sinabi natin the brevity, ang Tagalog po niyan ay kaiklian ng buhay. Sabi po sa Santiago 4:14, ang buhay natin parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Ganon din ang sabi sa mga awit 103 verses 15 to 16. Ang buhay ng mga tao ay parang damo sa parang, lumalago na katulad ng bulaklak, nawawala, nalalagas, kapag ito'y nahanginan, nawawalan na nga ito at hindi na namamasdan. Mga kapatid, ang mga verses na ito ang nasasabi sa atin ng tungkol sa iklian ng oras. Kaya dapat maging matalino tayo sa paggugol sa ating oras. Be careful in a way how we should use our time. Use our time for the Lord. Seek the Lord on our heart and serve the Lord no matter else you do. Itinuturo din sa atin ng Biblia na ang buhay natin ay hindi po natin hawak. Kaya po ang ika-4 na puntos na dapat natin mainawaan ay life is uncertain. Sabi nga po sa Kawikaan 27:1, huwag ipagyabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung anong magaganap. Kaya let us recognize the value of time. We don't know anything about the future, but look what we have now. We have every moment na pwede natin pahalagahan. Sabi nga po, time is like a valuable commodity in the very precious and delicate vessel. Time is gold. Na anumang sandali ay maaari itong masira at maaaring mawala. Kaya huwag po natin palampasin ang bawat pagkakataon sa ating buhay. Kaya ang sabi po sa 2 Corinthians 6:2, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Huwag na po tayo mag-aksaya pa ng oras. Pakinggan po natin yung sinasabi sa Hebreo 3:15. Today, if you hear the voice of God, do not harden your hearts. Huwag natin patikasin ang ating puso sa panawagan ng Panginoon. Because life is uncertain, we must take advantage of the time that we have. Wala pong kasiguruduhan ang buhay. Dapat po natin samantalahin ang bawat oras na mayroon tayo. Because life is uncertain, tanggapin po natin ang kaligtasang iniaalok sa atin ng Panginoon. Let us secure our salvation by accepting Jesus in our life as our personal Savior. Sapagkat siya lamang ang kaisa-isang pangalan na ibinigay ng Diyos sa atin ng Diyos upang tayo ay maligtas. Sabi po yan sa Gawa 4:11-12, ang sabi po, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyo mga tagapagtayo ng bahay, ay siyang naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Because life is uncertain, ihandog po natin ang ating buhay sa Kanya as a living sacrifice, our time, our goal, and our plan.
Ang sabi po sa Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Let us serve the Lord. Maaaring hindi tayo the best, maaaring hindi tayo mga talented, but we will do the best we can to give glory to God. Kung ano po ang meron tayo, matuto po tayong ipaggamit ito sa Lord para sa kanyang kapurihan at kwalhatian at karangalan. Tandaan po natin na ang oras kapag lumipas ay di na po natin maaaring balikan. Pahalagahan mo ang oras mo at gamitin ito ng tama at makabuluhan. Sabi po sa ating talatang pinag-aralan, Psalms 19 verse 12 remind us, teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Sana po sa gabi nito ay may matutuhan po tayo sa mensahe natin ngayon. Patuloy po tayong pagpalain ng Diyos, and God be all the glory. Tayo po ay mandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mga salita mo. Tunay nga, Panginoon, na ang oras namin sa sanlibutan ito ay maikli lamang. Malakas kami ngayon, bukas mahina. Wala kami nararamdaman ngayon, pero kinabukasan, Panginoon, yung nararamdaman namin, ito yung gugupo sa amin. Lord, I pray na yung kukunting oras na meron kami, gamitin namin, Panginoon, sa iyong kaharian, upang yung mandato mo sa amin, Panginoon, ay aming magawa. Nawa, Panginoon, yung oras na lalabing namin sa sanlibutan namin, ito, magamit namin sa iyong kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat po sa mapagpalang mensahe ng ating Panginoon. At ngayon po ay nanako tayo sa ating tithes and offering na dadalhin po ng ating Brother Ray Lozano. Sige po, mali kong pagpray ating mga ano. Amang Diyos na mapangyarihan sa mga Panginoon, meron po pala na panahantong ng mga anak Panginoon. Dalangin po Lord na ituloy yung buhay Lord. Basta sa maputol lang yung bunila ko Lord para magamit namin sa kilalagang aming iglesia Panginoon. Panginoon, dalangin mo yung Lord na pag-pray mo Lord ang mga kapatid Lord na dapat nilagay. Ganyan po lang, dapat nilagay Lord, kayo ang mag-provide sa kanilang mga pangangailangan Lord para sa kanilang patuloy na pag-ano siya pa Lord. Ito natin dalangin Lord sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sige po, inaanyahan ko po ang lahat na tumayo para sa ating closing song, Saliw ng Araw.
dapat na purihin, karapat dapat sa mali ang alam mo, ang alam mo. Panginoon, maraming salamat po sa aming natapos na gawain sa isang malayang pagpupuri at pagsamba. At hindi, Panginoon, sa iyong mga salita na nagpapaalala po sa amin ng kahalagahan ng oras, na ang oras, Panginoon, ay kailangang magamit para po, Lord, sa iyong kapurihan, sa iyong kaluwalhatian, para doon sa layunin mo po, sa mga plano mo po sa aming buhay. Hindi namin dapat aksayahin ang panahon dahil ang bawat panahong lumilipas, bawat oras ay hindi na po namin maibabalik. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo pong pagpalain ang iyong pong mga anak. Dalangin ko po ang paglalim, Panginoon, Lord, sa patuloy na pagkaunawa sa iyong pong mga salita at sundin, Panginoon, ng buong katapatan, sundin ng buong puso ang bawat salita mo po na, Lord, aming napapakinggan, aming napapag-aralan, aming nababasa, Panginoon, sapagkat, Lord, ang iyong salita ay makapangyarihan at ang kapangyarihan nito ay nararanasan ng mga taong nagsasabuhay ng iyong pong salita. Lord, dalangin ko po na ikaw po ang kumilos sa bawat isa po, sa mga kapatiran, lalong-lalo po, Lord, yung mga napaka-busy sa trabaho, wala nang time, Panginoon, upang, Lord, dumalo sa iyong mga gawain. Lord, mangusap ka po sa kanila, Panginoon, na ang oras po mayroon sila, buhay na mayroon sila, ay isang hiram lamang, na sa isang saglit ay pwedeng mawala. At pwedeng, Lord, pwede mong kunin. Lord, napakahalaga na bigyan namin ng panahon, Panginoon, at oras ang patuloy, Lord, na aming paglilingkod po sa iyo, ang aming pagsamba po sa iyo. Dahil nilikha mo kami upang, Lord, ikaw ay aming sambahin, lulatiin sa aming mga buhay. Ang pagkalikha mo po sa amin ay hindi para lamang sa aming buhay nagugulin dito sa mundo, kundi ang pagkalikha mo po sa amin ay upang maglingkod po sa iyo at bigyan ka ng kapurihan at ng karangalan sa bawat araw ng aming pong buhay. Lord, dalangin ko po, ikaw po yung magpala sa iyong pong mga anak. Dinadalangin ko po, Lord, na ikaw po ang maging priority ng bawat isa. Huwag lamang ibigay ang hiram na oras o tira-tirang oras, sapagkat ang oras ay iyong kaloob. Mula umaga hanggang hapon, hanggang gabi, binibigyan mo kami ng oras, Panginoon, at matuto kami na ibalik din naman ang mga oras na ito upang ikaw ay pahalagahan, upang ipakita sa iyo na ikaw ay mahal namin, na kami ay handang maglingkod, na ikaw yung uunahin po namin sa anumang bagay, ikaw yung nasa pangunahin, Panginoon, ikaw yung una sa lahat, hindi ang anumang bagay. Sapagkat ikaw ang nagkakaloob, ikaw ang nagbibigay. Kung ano man ang meron po kami, Panginoon, ay galing po sa iyo, hindi galing sa sarili nating lakas. Dahil ikaw ang Diyos na nagkakaloob at may gawa ng lahat ng bagay. Lord, bigyan mo kami ng sapat na kaunawaan sa aming mga kaisipan, Panginoon, at sa aming mga puso, ang iyong mga salita, ang unang mailagay po namin at siyang hayaan po namin maghari at patuloy na kumilos sa aming pong buhay. Lord, dalangin ko po, pagpalain mo po ang mga hanap buhay, mga trabaho, mga pinagkakakitaan, mga negosyo ng aking mga kapatid. Makita mo po sa kanila yung katapatan sa lahat ng bagay na kanilang ginagawa. Mapagkatiwalaan mo po sila, Panginoon, sa anumang bagay, sapagkat, Lord, lalo mo pong pinagpapala ang nakikita mo nagiging tapat po sa iyo. Dalangin ko po, Lord, na patuloy mo pong samahan ang bawat isa at patuloy na ikaw po ang manguna sa iglesia po ito, Panginoon. Ikaw ang kumilos, ikaw ang gumawa sa mga kapatiran po namin, Panginoon, na dalangin ko loobin mo na makasama po namin sila sa iyong mga gawain,
at magpatuloy po sila, Panginoon, sa ministeryo na iniatang mo po sa kanila. Sa gabi po ito, Panginoon, sa pagtataas ko po ng aking kamay, iparanas mo po sa amin ang itong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya at gayon na rin ang pakikipisan ng diwang banal, ang siyang sa ating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace and give you peace.